bagong dagdag na gamit sa ating munting lights and sounds. Ito yung Highmark SVP 10,000 VA Power Series, kulay pula, 100% capacity, 10,000 watts siya. Ayan. So tingnan natin yung gilid. Makikita natin dalawa yung malalaking transformer nya. Servo type po ito ha. So ayan po, dalawang malalaking transformer. So take note, parehas silang copper. Merong ibang series nito, yung blue panel na Highmark. Meron ding puti, yung nakatayo. Bakit itong pinili ko? Kasi ito ay sure na 100% ang rating sa output capacity niya, 10,000 watts mismo. Yung kulay blue is 80% lang. Plus hindi siya copper. Ito copper to. Ayan. So ito, dumating na yung Highmark model SVP 10,000 BA. Ayan, 10,000 watts, 100% capacity. Ayan, power series ito ng Highmark. Ito yung kulay red. Unbox natin. Tapos labas natin to. Tanggalin natin to mga cover. Silas. Ayan. So ito na siya. So from the box, ito na yung ating unit na Highmark 10,000 BA. Wala akong nakikita ang review nito sa YouTube. So gawa natin. So ito yung packaging nya pag bumili kayo. So 1/4 ang ginamit na plywood. Secure siya. Plus may foam siya sa mga gilid, sa ilalim. Kita nyo naman nung binuksan natin. And ito na mismo yung unit. So ayan. Highmark SVP series 10,000 BA power series to. Yung kulay blue 80% yon, tapos alum. Ito kulay red, 100% ang capacity nya. Ibig sabihin 10,000 watts talaga ang kaya niyang ibigay. Unlike ng kulay blue, 80% lang nung 10,000. So mga nasa 8,000 lang yun. Plus ito ay pure copper. Dun sa kulay blue ay alum. So yung 5,000 BA natin wala na, sold out na yun. Ibinenta ko na kasi nag-upgrade tayo ng 10,000 watts para sa low voltage supply ng iba't ibang venue. So buksan natin, tanggalin natin sa plastic. Hindi muna natin kailangan yung plastic na yan. Okay lang na masira yan. Naipatong ko na nagpatuloy ako doon sa kapatid ko. Bali ito na yung Highmark natin. Ayan na siya. So nilagyan ko na rin siya ng easy cord. Ito muna pansamantala, habang hindi pa siya nilalagay sa kahon niya. Gagawa ko rin to ng kahon kagaya nung isang Highmark na binenta ko. So ayan, wala akong pan-test. So ito na lang yung ang relo ko na digital. Then naglagay na rin tayo ng AC line input dito. So yung niya, parang breaker type, pataas yung lock nya. Then pwede ka dito mag-output. So dito tayo mag-output pagka ginawa na natin siyang power distro. Ito output nya rin to 220. Sa magtatanong, may 110 ba ito? Wala siyang 110 kagaya nung
5,000 natin. Yung 5,000 natin may 110 out yun. Ito wala. So para malagyan yan, at tanggalin nyo lang yung cover nito. So ayan. So, testing na natin. So nag-prepare na rin ako ng ECE line. Saksak natin. Pero bago natin nasaksak, make sure nyo na nakababa lahat. So okay naman. Saksak natin. Ayan. Then pindutin natin yung normal para mabilis. Kapag time delay, ibig sabihin bibilang pa tayo ng napakatagal. So kailangan lang naman natin is mapakita kung gumagana yung unit. Stabilize na natin. Pinapakinggan akong gumalaw yung servo. Ayun, pumitik na yung kanyang indicator. So meron tayo ditong roughly estimated mga nasa 210 to 215. Ayan. Nasa gitna siya ng halos nasa gitna siya ng una at pangalawa. Ayan. Ayan. So working naman. Papansin nyo, umiilaw naman yung power nya. Indikasyon na okay naman. Try natin kung talagang may output. Charge natin yung relo ko. Okay. So saksak na natin. Ayun. So ayan, nag-charge na siya. Ayan, charging 33%. So ibig sabihin okay, may output tayo. Working yung ating Highmark, safe, dumating, walang issue. Harap, likod, kanan, kaliwa, wala naman. Ayos mga bossing, order na kayo kay Bossing Cymar neto. So yun lang mga bossing, salamat po.